So, yung machine na ginagamit ko ay $20. Meron dito na, kasi yung sa kabila 60 kg. Ito, hindi ko alam kung ilang kilo yung kasya, pero $11 lang dito ang isa. Kaso maliit ito. Pag nilagay ko dito lahat, hindi rin malilinis. Kaya yung $20 na ginamit ko. And 20 minutes. Ganda lang ng pakiramdam dito sa loob ng sasakyan. Hindi masyadong malamig. Kahit naka one layer lang ako ng jumper, okay lang. Sa labas malamig. Good morning everyone. Magandang umaga sa inyo lahat. Lamig! Dito na ako nakakatulog kagabi. Di naglalaba ako doon sa laundry shop. And remember nung umalis ako doon sa trabaho, inaantok na ako, but hindi ako natulog. Yun, nung naglalaba ako, pagkatapos kong iayusin yung ligpitin yung gamit ko sa loob, yung mga damit, humiga ako, tapos nakatulog na ako. Hindi na ako nagpalit ng damit. Usually nagpapalit ako ng pantulog na makapal. Nakatulog na ako dito sa suot ko na to. So, ibig sabihin hindi masyadong malamig kagabi. And I just got this dito sa Mayfield, BP Mayfield petrol station. Yeah, this petrol station, they do barista coffee. I mean, yeah, the same like the restaurant coffee. Not the machine one, but the bartender coffee one. No, barista, not bartender. And I'm going to the gym. I'll take a shower. And then, yeah, I don't know where I'm going. I have about 3 days off. Start today is 3. Yeah, it is noisy because I set the wind, the air AC. Yeah, to wipe the dust. Not the dust, but the pug, the water. Oops. Kapo, mate. The gym is maybe about 5 minutes drive from here. Anytime Fitness. Okay, galing na ako sa gym. May isang oras ako dun sa loob.
At itong coffee warm na lang siya. Hindi siya malamig pero warm. Okay pa rin inumin. Nakikita niyo yung tren na yan. Bali, ito kasing gym na to malapit dyan sa Newcastle Interchange. Hindi pa ako nakasakay dyan sa tren na yan. Simula nung nagkaroon ako ng sasakyan, isang beses na lang ako nakasakay ng tren papuntang Sydney. Tatandaan ko isang beses. Hindi ko alam kung bakit ako sumakay ng tren papuntang Sydney. Kasi mas ini-enjoy ko yung mag-drive kaysa sumakay sa tren. Sa tren naiinip ako. Hindi pa ako nagbibis, ito pa rin yung suot ko pero nagpalit na ako ng brief. Pag pupunta ako sa gym, brief lang ang dala ko. Tapos dito na ako sa sasakyan nagpapalit ng damit. Kita nyo yun yung mga tao dun sa nag-re-repair ng wall. Siguro magkakabit sila ng air condition or something. Itong kulay brown na ito, parking din yan Yan yung pinaka-parking ng Newcastle Interchange. Train station. It is now 8:34. We are now here in the Newcastle car park. Near the beach. And I'm going to eat this. This is the one that I cook. No, not. Yung binili ko kahapon sa dun sa Salamander Bay Shopping Square. Kaso wala akong kanin and wala akong bigas. Kaya kakainin ko na lang ito as it is. Nandito pa rin ako sa Newcastle. Hindi pa ako nagbibihis alas na. Alas 2. Kasi hindi naman ako aalis dito Tinamad na akong pumunta sa kung saan. Kaya ito, nagko-computer na lang ako. Actually, nag-i-edit ako ng video. And sari-sari, nagbabrowse ng bahay, nagbabrowse ng sasakyan. And tumawag din ako may kinausap ako kanina. Tumawag ako sa NAB. Bali, yun, inquiry about home loan. And sabi nung nakausap ko, ang capacity ko lang, borrowing capacity ko lang $290,000 lang. Ang presyo ng mga bahay dito sa city, sa mga lugar na gusto ko, nasa 500, 600, 700 pataas. Mayroon sa Sydney na lang 230. Pero yun parang student accommodation. Hindi maliwanag yung nakikita ko dito sa sa real estate. Yun. So malabo yung chance ko na makabili ng bahay. Kasi nga single earner ako. And another pa na binabrowse ko, sasakyan, yung van na mas mataas dito para nakakatayo ako. Kasi nagustuhan ko itong van life. Kaya gusto ko medyo mataas para nakakatayo ako. And para komportable, kunyari magluluto, nakakatayo ako. Or yung kahit paano makapag push up ba ako. Yung makagalaw-galaw ako ng maayos. Katulad ngayon, nagugutom ako, gusto kong magluto, nakaupo lang ako kasi abot ko naman lahat. Magluluto nga ako. Kita nyo itong rice cooker, abot ko yan.
Nasa drawer. Naggulo na. Ayan, luluto tayo ng... Meron ako ditong noodles. Ito, bulgogi hot pot noodle. Bali, bigay ito nung kasama ko sa trabaho, si Ange. Kasama ko sa trabaho yun. Binigyan niya ako ng isang pakete. Ang laman eh 4. Kasi minsan nagkakakwentuhan kami sa trabaho pag kumukuha siya ng pagkain para ilagay dun sa buffet. Yun, may mga quick chat tungkol sa pagkain at kung ano-ano pa. And kahapon nga, binigay niya to sa akin. Ano to, 4 na piraso. Nakita ni Chef Matt na may ganito ako. Nahiya naman akong hindi siya bigyan. Binigay ko na lang kay Chef Matt yung 2 piraso. Hindi alam ni Ange na binigay ko kay Chef Matt yung 2. Okay lang yun. And ito yung kakainin ko. First time kong kakain ito eh. Dalawahin ko lang kaya. Isa lang. Isa lang kasi yung isa, plano ko kainin siya na may mga gulay na kasama. Like bok choy or kung ano pang gulay. Ito, itlog lang ang ilalagay ko dito. Saan na napunta yung kwento ko. Pero yun nga, dito lang ako sa van. And wala akong ibang pagkain. Yung kinain ko kanina, last na yun. Ang laman ng fridge ko itlog, 4 na pirasong itlog. Yun lang. There can only be you for me. I need you more and more. Bukas pala yung pintana ako, kaya naman doon sa mga kakakinig. Okay, ganito siya. Lagyan natin lahat. Hindi ko sinukat yung tubig, so there is a chance na matabang. Okay lang yan. Wow! Oh! So yung natitira kong isa, kukuntihan ko lang ng sabaw. Hindi ko binasa yung instruction actually. I'm actually still here. Yeah, it is already 5:11 editing this video. And the sun is setting over there. Yeah, really nice. Also there is one guy over there. What is he doing? Oh, I don't know. Wow, beautiful, huh? Good day, everyone. We are now here at the bar beach, and yeah, there was a rain, and now there's just a sprinkler. And I'm going to buy a coffee. There is a restaurant here. And it's actually really cold. Not decided yet. Thank you. Hi, good morning. Would you like to have one flat white? Flat white? Yes. Just a regular size? Yeah. No, the large The one. large one, yeah. Flat white. $7, please. There's one lady down there swimming in the cold. It is not very cold. Yeah, because there's no harsh wind. Yeah, it's just good cold. Yeah, I just got this. This is a flat white. I saw that the lady put a lot of milk actually. And yeah, I know that I have a kind of lactose intolerance. So later on, I believe, English na naman tayo. So later on, for sure, matatain na naman ako niyan. You know, carrying this camera like this,
Yeah, makes the people to think, oh, that kind of weird, different. Yeah, what they don't know, this is something to make a creative, yeah, creative footage. Yeah. Yeah, some people they walk like this when they feeling cold. Umuulan na naman. Yeah, kaya dito na lang muna ulit ako sa loob. Mag-e-edit tayo ng video. Mayroong mga nagja-jogging paminsan-minsan kahit na umuulan. Meron akong table dito. Ayan. Tapos ito yung leg. Day off pa rin ako hanggang bukas. Okay, that's it. Yeah, it is actually already 2:40. Yeah, it's still raining. Yeah, but I need to leave this place because I need to walk. Yeah, I don't want to walk in the rain, so yeah, I'm going to the shopping center. This is $19. Spaghetti and 2 pieces of chicken and gravy. The water, $4. Yo, good day everyone. 8:20 na. Hindi ako dito natulog pero yeah, sa kalsada lang ako natulog, sa gilid ng kalsada. May isang sasakyan na nakapark doon ako natulog. Nagpark din ako, tapos doon ako natulog. Pag natutulog ako sa kalsada or sa kahit saan, chinecheck ko yung mga sign. Kasi mayroong mga lugar na bawal mag-stay, bawal mag-park from 11 o'clock to 5 o'clock. May mga ganong sign. And kadalasan na makikita nyo within dito sa city, ano lang, paid parking. Usually paid parking from 8 o'clock to 5 o'clock. So sa labas ng mga oras na yun, pwede kang mag-stay doon, pwede kang mag-park doon. Yeah, that's the rules. So yun. And then nag-drive ako dito at maganda dito. Hindi pa ako lumalabas kasi hindi naman ako gutom. Pero nag-ayos na ako. Toothbrush, wash the face, change the clothes. Yeah, set up, organize the bed,
or the grass is stable and I'm editing a video. Siguro mga isang oras na rin ako nag-edit sa computer. And ngayon lalabas tayo. Bibili tayo ng kape. So ganito kaganda dito. Bali ang pangalan nitong lugar na to Merriweather Beach. Yeah. Pwede kang maglakad hanggang dun sa kita niyo yung building na yun, ay yung mga bahay doon sa dulo na yun. Ayan, public place yan. Pwede kang maglakad simula doon all the way here hanggang sa makarating ka dun sa Honeysuckle, sa kahit sa train station. Yun, walkable yung lugar na yun. Malayo yun, siguro mga mahigit isang oras din lalakarin. And bibili tayo ng kape. Ito beach ito. Paliguan or surfing. Maraming nagsusurfing dun. Ito yung bahay ng lifeguard eh. May lifeguard dyan. And dyan yung beach. Kung mapapansin nyo, yung buhangin dito brown. Hindi siya white sand na katulad nung sa Nelson Bay. And this is where we are going to buy a coffee. Kape lang. Hi, good morning. Good. And mapapansin nyo, sobrang dami ng aso dito. Bilangin ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. More than a dozen. More than a dozen. Yeah, they have this beautiful croissant and Danishish. Also muffins. Hindi ko alam kung magkano yung binayaran ko. Siguro less than 10 or just over $10. And alam nyo ba na sa mga araw, sa mga panahon na ito, ang pinag-iisipan ko palitan yung van ko ng something na mas mataas para nakakatayo ako sa loob. And yeah, ganito yung isa sa naiisip ko. Kaso mahal yan. Nasa $70,000. And mahal din i-maintain. Mahigit 1,000 ang annual service. Ang isa pang iniisip ko naman yung Renault Master. Mayroon pang isa, yung Ford Transit. Gusto ko din yun. Kaso mahal din yun eh. And ang iniisip ko pang isa Volkswagen Crafter. Mas mahal naman yun. And sa experience ko dito sa Volkswagen Transporter, maganda siyang i-drive. Ayos ang performance niya. Yun nga lang problema sa Crafter, mahal, sobrang mahal naman. And maintenance, annual service, medyo mahal din. Ito, medyo mahal to nung nakaraan, mahigit 1,000, almost 2,000 nga. Yun nagastos ko sa annual service niya. Hanggat maaari, gusto ko brand new kung maaari talaga. Pero at least sa 2021 ang model kasi ayaw ko rin gumamit ng sasakyan na luma. And syempre gusto ko rin yung may mga bagong teknolohiya. Gusto ko rin yung may mga bagong technology sa sasakyan. Ayun. So yun yung nagpapabisi sa akin sa mga araw na ito. Bukod pa sa bahay. Kasi gusto ko rin yung makakuha ng bahay eh. Pero sa sitwasyon ko financially na single earner, tapos mababa pa yung sweldo ko kumpara sa majority ng mga tao dito,
maliit yung chance ko na makakuha ng bahay na gusto ko. Or baka hindi nga, or baka nga walang chance. Pero nagre-research ako parati. Madalas sa mga araw na to, yun yung ginagawa ko. Bahay, sasakyan. Kung natatandaan nyo dati, nagbibisikleta lang ako simula sa bahay papunta sa trabaho. And then after 5 years, naging permanent resident ako. Yun, nag-decide ako na matutong mag-drive. And nag-driving lesson ako. And actually, hindi pa full yung license ko. Bumili na ako ng sasakyan. I mean, nag-loan na ako ng sasakyan. Yun nga, Suzuki Jimny. Madali lang, hininga lang ako ng payslip. Saka yung kontrata sa trabaho. Yun lang. And then approve, ano yun, walang down payment. Madali lang, basta mayroon kang mga dokumentong legal. Pautangin ka nila kahit walang down payment. Pero syempre, depende rin yun sa pagkatao ninyo. I-evaluate din syempre kayo eh. Case to case basis ang mangyayari. Ayos lang yung sa labas, temperature sa labas. Medyo mahangin pero hindi siya harsh. Hindi siya harsh sa skin. Okay, my day off is finished. And yeah, we're going back now to the bay because I also need to go to my storage and pick up something and yeah, bring it to the post office.